Pinag-iisipan ko kung i-overhaul pa ba natin at aayusin at totally set up bago natin i-trail or ibenta na lang natin. Try nating ibenta. Palyado, kahit hindi umaandar, kahit may sira yung shafting, try muna nating i-alok sa mga DT collector. Baka sakaling mabenta pa natin to. Kasi para nakakatamad na mga kalisto, ayos ng ayos. May bili tayo, may sira, tapos aayusin, parang nakakatamad na. So try natin i-alok. Maghanap tayo ng DT expert na enthusiast, master sa ganitong klaseng motor. Hindi natin siya pwedeng istorbohin dahil marami talaga, bumibili talaga to ng mga DT. Hindi ko alam kung bibilihin niya to, kung magugustuhan niya o talagang mabusisi, talagang mapagmatsyag ang kanyang mga inspeksyon. Bawat sipa yan, inaano niya, kinakalculate niya kung magkano. What? Grabe mga kalisto, hindi talaga umaandar. Nakakaya, sana mabenta pa natin to. Sayang oras ko. Kala ko pa lang kaya ng 4.5. Kahit 5K ako. Grabe pala ang presyo na ngayon. 5K, parang nag-alangan pa siya sa 5K dahil ayaw mandar. 4.5 na lang. Ako yung page. Yan, pasensya na, pasensya na. Few moments later. Ito po si Master Jude, isang kolektor ng DT. Umabot na ng 10 DT ang kanyang koleksyon. Napakarami niyang koleksyon. Ano ba ang market value nito ngayong current status netong DT na may issue na to? Na hindi umaandar, and yung spline ng engine sprocket based sa iyong obserbasyon. So far kasi napapansin ko, marami siyang dents. So even though na may mga bagong repaint siya, pero hindi naman kasi basihan yun para tumaas yung presyo. Bakit tumataas ang value? Maabot ng 60, 70, 80. Kasi bakit? Fully restored kasi. So sa nakita ko kasi, parang pinagtagpi na lang yung mga wire niya, sala-sala pa, tapos may mga oil leak, walang headlight, walang mga signal light, siyempre busina, walang mga ganon. Kumbaga improvise lang lahat ng ilaw niya. So mahirap sabihin kung magkano yung value nito. Napanood ko yung video So na-curious ako, ba't binili yung DT na yun? Ano bang status nito? Sabi kasi 10K lang daw, porket naka-Geo Max, kinuha na. So para sa akin, hindi man yun yung basihan. Hindi basihan yung Dunlop na Geo Max para sa pagbili. So mali pala tayo mga kalisto, maling-mali. Nasipat ko talagang mabuti. Talagang hindi tagapapasa talaga. Sagad na 5K. Sagad na mga kalisto, 5,000. Paano natin iaangat yung value nito? Fully restored talaga. Maraming aayusin. Tangke, tapos flare, chassis niya. Buo pa talaga. Nandun pa yung stock fender board. Tapos yung rear fender, nandun pa talaga. Pwede may kabit talaga all stock. Yun nga lang, mahabang proseso yan. Abuti ka ng 40 mil. 40,000 ang kailangan nating gastusin daw mga kalisto para ma-fully restored. Narinig nyo sa isang kolektor ng DT125. Grabe, mangolekta po ito ng mga DT125. Worth 6K lang po ang kanyang presyo dito. Actually 5K lang, 5K. Sagad na. Kasi nakita niya yung issue din na engine sprocket spline and yung ayaw umandar. Ayaw kasi umandar ito ngayon mga kalisto. So napakababa pala ng value nito. Luging-lugi pala tayo. Baba yung makina, ibibiyakin talaga yan. Tapos yung spline, papalitan mo. Yun nga lang, malaki talagang gastos. So pababa pala ng makina, magkano na yan? O maghanap ka pa ng pyesa. No choice tayo mga kalisto. Kailangan nating i-restore tong DT na to. Ito yung DT niyang dala ngayon. So pang 10 DT niya to. Ayan o, DTJ 175 po. Sayang oras ko. So
Kung gusto niyo ng ganitong klaseng content mga kalisto, subscribe na lang po sa baba and click that bell notification. Like nyo kung gusto nyo to. Binili natin dito nito at natuklasan yung mga sira at ayaw umandar and may sira ito. So kung di nyo pa napanood yun, panoorin nyo lang po para makarelate tayo dito sa part 2 ng DT125. Yung clutch side nito, tignan na rin natin mga kalisto dahil parang running clutch siya. As in, biyak talaga para lang makuha at mapalitan yung engine sprocket shafting. Wala nang patumpik-tumpik ka, baklasin na ito. Panoorin nyo lang mga kalisto kung gaano kalakas ang mangyayari dito sa DT125. Mga kalisto, itong mga pro taper na mga mura o mga replica or walang brand, madali pong mabend yan yung manubela. Invest tayo sa original na rental. O ito, maraming mga replica nito, maraming mga peke, pero ito sa atin original talaga. Ito na yung nakakabit sa unang motor ko na XTC. XTC pa lang tayo, kauna-unahang motor natin. Dami nang dumaan na motor sa atin. Ito pa rin, pinapasa-pasa lang natin. Hindi siya nasisira, hindi nabebend. Any sign na damage siya, wala. Sobrang tibay talaga. Basta original mga kalisto. Anyway po, wala pa rin pyesa hanggang ngayon. Yan. Kaya napaditi tayo ng Deora. Meron din tayong binibentang handlebar na original. Beware of fakes po. Dapat original talaga para hindi talaga mabend. Yan, pinalitan na po yung pro taper na class A. Ayan. Ito naman yung Autumn. Ito, favorite natin. May product tayo na ito. Cash on delivery pwede. And yung easy clutch. Ayan. Napakaganda na nung tangke. Ayan, hiniga. At titignan natin yung clutch cover. Ayan, maulan na naman. May tagas dito sa tutti pump. Bakit natin bubuksan? Kasi may nararamdaman kami sa clutch. Parang running clutch siya, especially kung malamig yung makina. Gaya nito, malamig yung makina. Magra-running clutch siya kahit i-clutch mo, kahit anong adjust mo sa clutch. Ito yung shop, maulan, kaya nagkaroon tayo ng space dito sa loob. Itong mga ganitong case mga kalisto, hindi mo magagawa itong i-open mo yung gilid ng makina, i-open mo yung ganito bago mo bilihin. Hindi pwede. Unless siguro nagpapaayos dito sa shops. For this case po, hindi pa naman siya nagpaayos ng DT125 dito. KMX pa lang pinaayos niya. So, hanggang sa labas lang, hanggang sa pakiramdaman lang tayo. Pero sa loob talagang hulaan talaga. Swertehan pag inopen sa loob. Sabuyan mo na lang mamaya. Saka may biogesic sa loob. Isang pad ng biogesic. Boom! Pa po yung RPM niya, oh. Yan yung RPM niya. Yun. Ay, maluwag. Ang luwag po ng to. Mukhang walang itinatago si Master na issue. Walang nakasiksik na biogesic. Sana maluwag lang talaga or may tinatago na naman. Op! Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ang isang cubicle ng lining niya is tapyas. Bakit? Uy, tapyas din ang likod. Oh, ito yung clutch spring. So medyo matigas, mukhang okay naman. Bakit ganon? Running clutch. Ito, hindi siya nakain. Ayan. Bakit po nakakain ito? Kasi ginagamit kahit pudpud na yung lining. Ginagamit. Ito po yung tatamaan. Kaya pala ang hirap i-neutral at ang hirap i-cambio. Bumabalik daw yung mga lining dito kung saan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 na lining. Yan. Kaya ang hirap i-cambio, ang hirap din i-neutral. Kung saan yung mga kanal na yan, nalalaglag lang din ulit yung lining. O ayan o, hirap gumalaw yung lining kasi kumakalang siya doon sa mga ngipin na yan. Ba't nagkakaganon? Sa laro ng lining, ikot ng lining. Panay ang Kinukudkod ng lining. kinukudkod ng kinukudkod. Ibig sabihin, mas malambot to kaysa dun sa lining. Mas malambot, hindi yung lining ang nasira. Dapat makinis po yan para smooth ang paggalaw. Ayan, grabe ang uga oh. Talagang durog na po yung clutch damper niya. May clutch damper po sa loob niyan. Kinakargahan po yan ng tsinelas sa loob. Ito po yung kinakarga lang na yun. Ayan, ikakat yung tsinelas, ilalagay dito. Siguro may makikita pa tayo mga issue niyan pag tinrail na. Lining by Listomoto, meron din po yan sa Lazada.
Pang DT125 talagang forever na hindi na masusunog yung lining. Yan. So yan, okay. Itong umpok. Pero may spark plug na daw? Meron na? Hila-buga lang yung pressure dito. Ibig sabihin may problema ang yung petals. Dito po yung petals, huhugutin yan. Tingnan natin yung petals. Ito, isang malaking petals. Yeah, isang malaking petals yan. Dinagdagan pa ng Boyosen na maliit na petals dito. Imbis na dito lang bumubuga yung air and fuel mixture, bubuga pa siya dito sa maliit na window. Bali, dalawa na yung binubugahan niya. Despite na napakamahal po nitong Boyosen ha. Ayan, tingnan nyo. Ayan, oh. Nakaangat yung petals, yung maliit na window, nakaangat siya kahit ilapat mo. Ayan. Kaya hindi na siya umandar. Okay naman yung kuryente niya. Ayan, nakikita nyo yung ilaw. Ayan. Pero pag dito mo tinignan, okay. Pero pag dito mo tinignan, nakaangat. Binigay naman niya yung petals na stock. Kaya ibabalik lang natin yung dating petals, then stock muna natin to. Kung may gustong magmana nito, daan lang kayo dito sa shop, manahin nyo na ito. Peke kaya ito or original na Boyosen? Comment below kung ganito rin po ang naranasan nyo. Yan, ito na po yung kakabit. Ito na, ang ganda ng spline galing kay Marlon. Second hand lang, binaklas pa niya sa mga DT niya doon. Rush overhaul. Ito lang po ilalagay. Kabitan ng sprocket. Pa-build upan sana natin, pero alam niyo naman, hindi maganda yung experience natin sa build up doon sa ginawa doon sa Husqvarna. Yung stator niya, yung main coil niya, madalas din pong masira sa mga common issue ng DT, yung nasusunog yung main coil ng stator. Dahil daw naka 2-in-1 CDI, means ignition coil at the same time CDI na rin siya. Meron pa naman, pwede pa siguro to mga kalisto. Yan yung shafting na may tama. Hindi pwedeng hindi biyakin daw. Kailangan talaga ipasok ito sa loob. From the inside yung pag gano'n niya, pagtusok niya. Ayan, nabaklas na. Then ito yung kalahati sa stator side, and then boom, yun yung nasa clutch side. Ayan na yung tinatanggal. Yung gitna niyan, ito na yung itsura. O yan, ito na po yung itsura niyan, yung gitna niyan. Ito yung ipapalit dyan sa sandamakmak na gear na yan, yung gitna ng mga gear na yan. Yan, ginabi na tayo. Ayan, ginabi na tayo. Gabi na. Tingnan nyo naman, napakabilis. Ganito kalupit, 3 oras lang. Oh, ganyang kalupit. Ang bayad lang dito, Cobra. Cobra at pandesal. Hindi na. Mahinay Cobra, mahinay Cobra. Lithium battery 4L. Ganon katindi ang effort pag nakabili ka ng maluwag or loose thread na engine sprocket. Meron namang remedyo yung welding, pero mahirap yung welding. Na-try na natin yan sa KMX, pero lagi pa rin bumibitaw yung welding. Kahit full weld, kahit stainless na welding pa yan, talagang bibitaw sa welding. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga kalisto and click the bell notification. Bagong engine sprocket na rin yan. So ito yung tinanggal, ganong katindi ang effort na ginawa. Tingnan niya kung gaano kalayo, kung gaano kanipis. Ayan na mga kalisto, unang andar. Ayan na umandar, for sale, parts out. Parang tumigas yung sipit yun. For sale. Hoy! Hoy! Woo! Tumoto lang sa kalam! Tumoto lang sa kalam!
Ano, pasok lahat ng kambyo? Pasok lahat? Hanggang 6 gear sa 300 RR. Putang gala, kayang-kaya ng RR, oh. Galing. Naipit, naipit. Galing. Parang pwede. Wala ko dyan. Yun na nga mga kalisto, successful ang rebuild ng DT125 na ito. Walang naging problema, walang naging aberya mga kalisto. Hindi tayo tumirik at okay ang stock petals na inilagay natin. Yan mga kalisto. So yun, nakita nyo naman yung trail natin. Grabe, napakadulas dun sa lugar na yon. Shoutout sa inyo, Payatas Trail Site. Feedback muna tayo mga kalisto. So sumasagad yung shock sa harapan. Sumasagad, ilang beses sumagad yan no, sa trail natin. Lakas siya, may gaan siya, walang makakatalo talaga sa gaan ng DT125. Power to weight ratio, parts availability, affordability, walang makakatalo dito sa DT125. Built for Pinoy mga kalisto. Mura, mababa ang seat height, malakas, magaan, etc. Daming pyesa nito mga kalisto, brand new and second hand. Hard enduro na nakadesign sa mga Pinoy mga kalisto. Ang dali niyang paandarin, parang half lang yung kick, aandar na siya. Kung nag-enjoy naman kayo dito mga kalisto, subscribe naman po sa baba and click that bell notification. Like nyo lang po kung nagustuhan nyo tong video na to. Sa susunod po na video, i-restore na natin yung Husky dahil parating na po yung pyesa. Ayan, i-restore natin yung Husky 250. Abangan nyo yan sa susunod na mga video natin. So dyan po nagtatapos ang episode natin sa DT125 na to mga kalisto. Thank you very much. Stay alisto always. See you on the trail mga kalisto. See you sa ride mga kalisto. See you soon. Yeah!